Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Unang Joint Declaration of Intent on Labor and Migration Cooperation sa pagitan ng Canada at Pilipinas, inaasahang mapabubuti ang proteksyon para sa mga overseas Filipino workers. Department of Social Welfare and Development pinalakas ang paghahanda sa mga tulong sa Camarines Norte. 93% ng mga Pilipino naniniwala na kailangang gawing abot kaya ang solar power ayon sa latest survey ng Pulse Asia. Ako po si John Dalistan para sa PNA Headlines. Inaasahan ng Department of Migrant Workers or DMW na mapabubuti ang proteksyon para sa mga overseas Filipino workers sa Canada kasunod ng pagpirma sa Joint Declaration of Intent on Labor and Migration Cooperation sa pagitan ng Canada at Pilipinas. Sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney ang pagpirma sa kasunduan sa pangunguna ni na Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak at Canadian Foreign Minister Anita Indira Anand. Kasama sa mga patakaran nito ang hindi paniningil ng recruitment fee at mga kaparehong multa sa mga OFW at mga naghahanap pa lang ng trabaho. Ito ang kauna-unahang federal bilateral agreement kasama ng Canada sa usapin ng trabaho at migrasyon. Ayon kay Kakdak, titiyakin ng kasunduan na makakapangibang bayan at makakapagtrabaho ng legal ang mga Pilipinong gustong pumunta sa Canada. Masisiguro ring makakapagtrabaho sila ng patas, ligtas at naaayon sa batas at proprotektahan ng kanilang mga karapatan bilang manggagawa. Inaasahang mas maraming Pilipino ang kampanteng makakapaghanap ng trabaho sa ibang bansa. Tiniyak din ni Kakdak na sa utos ng Pangulo, patuloy na palalawakin at iaangat ang kooperasyong pangtrabaho sa pagitan ng Pilipinas at Canada. Aabot sa 3,000 na family food packs at 100 social protection kits ang mabilis na may pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga lokal na pamahalaan ng Camarines Norte. Ito'y matapos lumagda ng ahensya ng Memorandum of Agreement at Relief Repositioning Agreement sa bayan ng Dait. Ayon kay DSWD Bicol Disaster Response and Management Division Chief Claudio Villarreal, mapapalakas ng kasunduan ang ugnayan sa pagitan ng ahensya at ng lokal na pamahalaan pagdating sa paghahanda ng mga relief supply bago ang kalamidad. Sa ilalim ng partnership, mag-iimbak ang DSWD ng mga food packs at non-food items sa mga warehouse na matatagpuan sa mga LGU. Ang pamahalaan ng Dait naman ang magtitiyak na ligtas ang mga pasilidad para pag-imbakan. Bukod dito, magsasagawa din ang mga ito ng tamang inventory control at pagpapatupad ng first-in, first-out system. Kapag may sakuna, maaari nang ipamahagi agad ang mga nakahandang relief goods sa mga apektadong komunidad ayon sa mga patakaran at paraan ng pagtulong ng DSWD. Pinirma noong July 1 bilang parte ng National Disaster Resilience Month, bahagi ng inisyatiba ng pagsisikap ng DSWD na ilapit ang mga relief goods sa mga lugar na madalas tamaan ng sakuna. Karamihan sa mga Pilipino o 93% ang naniniwala na kailangang gawing abot kaya ang rooftop solar dahil sa patuloy na pagtaas ng demand sa kuryente batay sa pinakabagong Pulse Asia survey. Base sa resulta ng survey, malakas ang suporta ng publiko sa mga patakaran na makakatulong na gawing mas accessible ang renewable energy, mapababa ang gastos sa kuryente at mapalakas ang energy security ng bansa. Samantala, 97% ng mga respondents ay nababahala sa kasalukuyang energy challenges. Kinilala naman ng 77% ng respondents ang pagdepende ng bansa sa imported na langis, carbon at natural gas. 66% rin ang nagsabi na ang pagpapalawak ng renewable energy ang pinaka-epektibong solusyon at ang paggawa ng rooftop solar na mas abot kaya ang nangunguna sa mga prioridad. 91% naman ang nagsasabi na magiging posible ang malawakang pagpapakabit ng rooftop solar kung magkakaroon ng mas abot kayang mga financing options. Binigyan diin ng Pulse Asia na ang mahal na presyo ang pinakamalaking hadlang sa mas malawak na paggamit ng solar energy. At sa balitang pangkalakalan, muling itinalaga ni Pangulong Marcos sina Walter Wasmer at Jose Corobin bilang mga miyembro ng Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa ilalim ng kanilang reappointments, magtatagal ang kanilang termino hanggang July 2032. Unang itinalaga si Wasmer sa komite noong July 2024 habang si Corobin naman noong September ng parehong taon. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr. na siya ring chairman ng Monetary Board,
malaki ang naging ambag ni Wasmer at Kerubin sa mga diskusyon at desisyon ng komite. Ang Monetary Board ng BSP ang nagpapasya sa mga pulisiya sa pananalapi at interes ng bansa. Samantala, posibleng tumaas ng hanggang 3 piso kada litro ang presyo ng langis sa susunod na linggo kasunod ng nangyayaring tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, maaaring tumaas ang presyo ng diesel ng hanggang 1 hanggang 3 piso kada litro habang maaaring bumaba o tumaas ng hanggang piso kada litro ang presyo ng gasolina. Batay ito sa galaw ng presyo ng langis simula noong Huwebes. Sinabi ni Bellas na ang kamakailang pag-atake sa mga commercial vessel at girian ng US at Iran ay nagdulot muli ng pangamba sa kalakalan sa Strait of Hormuz. Bagamat bahagyang aniyang bumaba ang presyo ng krudo dahil sa pagluwag sa usapin ng supply at ang pag-asa sa peace talks, nananatiling mataas ang presyo ng diesel dahil sa banta sa supply nito. Matatanda ang nag-anunsyo noong Lunes ang Department of Energy na maaaring bumaba ang presyo ng gasolina ng 10 centavos o tumaas hanggang 1 pesos and 90 centavos kada litro. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account ng Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.